So ito guys, shoutout natin si Ma'am Neng Baloy. Umorder ulit siya sa atin ng Hiprabiar. So marami-rami na tayong ibon ni Madam O ito, second na order niya sa atin ng Hiprabiar 50 doses, 10 ml. So ito guys is 0.2 ml per bird. Ayan nakalagay Ayan. So pangontra lang to sa PMB. So pang PMB lang to guys. Special to, medyo may kamahalan to. 2,600 ang benta ko nito. Ayan subcutaneous into the mid-back region of the neck. Yung subcutaneous, ang ibig sabihin lang yan guys, yung sa ilalim lang ng balat. So walang laman na tatamaan dapat. So kung hindi pa kayo sanay, dapat magpatulong kayo sa may marunong na mag-vaccine. Kasi siyempre sayang naman yung ibon kung mamamatay. At saka sayang din yung vaccine, siyempre mahal din to kung masasayang lang. Okay, good luck sa Ma'am Neng. At sana huwag tamaan natin din sakit yung mga ibon mo. Siyempre, gamit itong ating Hiprabiar vaccine. Ayan, nandiyan na siya sa babae. Let's go! Time check guys! Grabe! Exactly! 9:28 in the morning! So ito nga guys, tuloy-tuloy na yung ating paglo-load sa mga ibon natin. Ayan. So pakapakainin ko muna sila ng konti para at least hindi naman sila gutom na gutom pagdating sa truck. So iloload natin yung 6 guys. Kasama yun si 4354. Ayan, humabol siya. So suntok sa buwan niya kasi 2 loading yung wala niya. O bali 3. Ewan ko lang kung kakayanin niya, pero malalaman, susubukan kung gaano siya kagaling. Samahan nyo kami for today's video. Let's go! So ito guys, tugdala ako ng patuka. Isang takal. Bala na sila dyan. Ayan. Kain kayo mga bugoy bago kayo lumarga. Meron kayong lakas. Ayan. Plain water, plain patuka lang bibigay ko sa nila. Ito. Iwanan ko sila. Mga 10:30 tayo maglo-load mga tropa. Para at least makapag-relax-relax muna sila dyan. Balikan ko sila mamayang 1 hour. Para at least relax na sila. Hanggang 12 o'clock naman ang loading. O mga 11 bago mag 11:30 lalarga tayo. So ito guys, moment of truth. Load na natin sila. Time check 10:44 in the morning. So hindi nila inabos yung patuka nila Basketing day. Last 6 birds natin, CFSL. Let's go. Ito na sila guys, Magic 6. Ayan, Erosin Sorsogon ang bitaw natin. Ayan, mag-aalas 11 na, saktong-sakto lang. Punta na tayo sa Area C loading station. Let's go! So, ito guys, ang effect ng one-time feeding. Ganyan sila katakatakaw. Ayan. Time check tayo, exactly 4:31 in the afternoon. So, kulang pa talaga tayo ng isang pantakip dun sa project natin para pwede natin silang ilagay dun sa apiary. Eto, pakita ko sa inyo yung naging progress natin. So, eto, dito sila lalabas ngayon guys. Pwede natin silang palabasin dito. Makakapunta na sila dyan. So, ikakabit ko muna tong plywood na to. Ayan Ayan, pangharang doon. Para hindi sila pupunta ron sa pwede silang lumabas kasi wala pa tayong landing board. Ito yung pinaka-aviary nila guys. So ayan. So pag binuksan kong ganyan, pwede silang pumunta ron, di ba? Bukas pa Kailangan sarado muna natin 'yan. Ayan. Ayan yung pinaka-access nila. Ito yung lalagay kong takip din sa kabila. So sa ngayon, pakainin muna natin sila. Ayan si Opal guys. So hindi ko pa nabababa si Opal 1, 2. So bawat pakainan 5 ang nilalagay ko. Ayan. Pero ubos na ubos nila, simut sarap. Walang natitira. Ay iba mahihain pa So walang ronda-ronda to guys, Bartoli na sila ngayon. Hindi na rin ako nakapag-feathering. Ayan. Ayan si Opal Yan ang hari dito. First overall pan race champion natin sa APRX. Yung asawa niya blue bar yun pero ibababa ko na rin yun. Bababa ko na yung mga may lipad na rito. So nakuha na rin pala yung ina-donate nating ibon, yung kulay red bar na imbrek. Kanina pinadala ko sa Lipa, Batangas.
Congratulations kay Brother Alvin Seya ng Lipa, Batangas. Siya yung naging winner ng ating donated bird. Ayan. Dinonate ko na yung ibon na yun kasi yun nga, binabawasan ko yung mga lumang ibon dito. Kasi pumupunta yun sa malaking bahay, doon sa mataas na bahay. So baka itangay din to mga bago nating mga ibon. Turuan sila papunta ro, kaya mas may nabuti ko ng alisin. Pati si Opal, alisin ko na rin yan dito. Baka ko na yan, doon sa breeding area yan. Para at least wala nang, kung may chance man, sila na lang, yung mga bagong ibon na lang yung pupunta ron, hindi na lumang ibon. At least hindi na magturo ng mga bago nating inakay papunta ron. Yan yung effect na one-time feeding. Sa mga natatakot na mag one-time feeding, kanya-kanya naman diskarte yan. Pag-aralan nyo lang kung po pwede sa inyo. Ayan. Kumbaga sa akin okay na ako sa one-time feeding. Kita ko naman yung sigla nila sa pagkain. Hindi sila ganun tumataba. At yun nga, hindi sila masyadong impacho. Nai-impacho rin yung mga kalapati guys kasi kain lang ng kain niya pag nakakita ng pagkain So pagka one-time feeding, makikita nyo kagad na ano sila, kumbaga masisigla. Pagka meron kayong ibon na one-time feeding tumatambay lang, hindi nakikipagbakbakan, magtaka na kayo dun. May problema yung ibon nyo na yun. Ayan. So kakatapos lang ng aming worship service. Ayan, Thanksgiving naman ngayon. Start na. So papakainin ko mga ibon natin guys. Mamaya maglo-load tayo sa CSW RPC Batangas ng Bitaw. Hindi ko lang alam kung saan sa Batangas, pero noong nakaraan hindi tayo nakapag-load. Nag-skip tayo. Bawan, Batangas, nag-skip tayo. Pero ngayon maglo-load tayo. Okay guys, mamaya ulit. Let's go! So, ito guys, moment of truth. Ito, may ibon pa dito. Loading tayo guys. Ayun, baka sa inyo to, blue bar. Ayun, nagliliparan yung mga dagit natin guys. Ayun, dumiretso dun sa kabila. So, iloload natin yung ating mga ibon sa CSW. Ang bitaw Batangas. San Juan, Batangas. Tama ba? San Juan ba? Ito, totodo natin to kasama yung kauuwi lang. Ay, hindi, baka wag ko na isama yung kauuwi lang. Baka kulang pa sa to sa bitaw. Kunin natin yung ating pangkarga. Victory at saka Calci Plus. So, malit lang sana ang training box na daling ko. Tapos magdadalawang training box ako. 2, 4, 6, 8. O, alanganin. 7. Kaya malaking training box na lang dadalhin natin kasi maalanganin tayo. So, iiwan ko na lang si Vandenbroek guys. Ayun kasi medyo malit pa din yung pakpak niya. Tsaka hindi naman natin siya na training talaga. Yung San Juan, Batangas medyo malayo-layo na rin niya sa 80 plus kilometers. Okay, tara, ibalot natin sila. Baka ibalot pa ng iba. Let's go guys, ibalot na natin yung ating 8 pieces. 8 pieces pala kasi nasa loob pa pala si Opal. Hindi ko siya nabilang kanina. So pang 9 to si Vandenbroek. Kaso dito na lang muna siya. Hindi natin siya ikakarga kasi maiksi nga yung mga pakpak niya. Kauwi niya lang at hindi siya hindi pa siya ready siguro. So siguro next race na lang siya. Abangan ang susunod na kabanata kay Vandenbroek. Okay, I think ito na tatapusin ng ating video for today. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, isubscribe mo na yan. Like, share, comment, kapatids. And as always, ingatan tayo ng Panginoon. Bye-bye you. Happy Thanksgiving.